Krista nag-alala sa nangyari kay Mikoy. May Chris tuloy na sa Hong Kong. Malapit na, yan ay sama-sama nating tutukan mamaya mga kalingap, pero bago ang lahat batiin muna natin ang ama ng kalingap, Kuya Val, Idol Rob, Ate Edna at Ma'am Jack. Mga ka-Erts, bago tayo madala sa mga malalaking tanong na nakalagay sa thumbnail, Krista nag-alala sa nangyari ni Mikoy, may Chris tuloy sa Hong Kong, malapit na, huminga muna tayo ng malalim. Kasi sa totoo lang, ito yung klase ng eksena na madaling lagyan ng kulay ng issue, pero kapag pinanood mo ng buo at inintindi mo yung kilos at emosyon ng bawat isa, ibang-iba ang lalabas na kwento. Unang-una, mapapansin natin si Krista. Hindi siya hysterical, hindi siya nagpanik, at lalong hindi siya nagbitaw ng kahit anong salita na pwedeng makasira kanino man. Yung pag-aalala na sinasabi ng marami, natural lang yun. Tao siya, may malasakit. Kapag may taong naging bahagi ng journey mo, lalo na sa isang serye, sa isang proyekto, o sa isang chapter ng buhay mo, normal lang na magtanong ka, mag-isip ka, at mag-alala ka kung may pinagdadaanan sila. At dito pumapasok yung maturity ni Krista. Hindi siya sumabay sa ingay ng netizens. Hindi siya naglabas ng opinyon na pwedeng palakihin. Tahimik lang pero ramdam mo yung respeto. Hindi lahat ng concern kailangang ipangalandakan. Minsan, sapat na yung alam mong may malasakit ka, pero may hangganan ka rin bilang tao at bilang parte ng isang mas malaking grupo. Ngayon, tungkol naman kay Mikoy. Marami agad ang gustong i-connect ang lahat, parang bawat galaw may ibig sabihin, bawat katahimikan may issue. Pero kung titignan mo ng patas, wala namang malinaw na senyales ng masama. Walang paninira, walang patutsyada, walang pagbabangayan. Kung may pinagdadaanan man si Mikoy, hindi ibig sabihin nun na may kasalanan ang sinuman sa paligid niya. Minsan, ang mga tao ay may sariling laban na hindi natin nakikita sa camera. At mahalagang linawin to, Idol, ang may Chris ay hindi nabubuo sa chismis. Nabuo yan sa respeto, sa teamwork, at sa natural na chemistry na hindi pilit. Kaya kapag may nakikita tayong eksenang tahimik, seryoso, o parang may iniisip, hindi ibig sabihin may bitak agad. Minsan, yun pa nga ang patunay na totoo, dahil hindi lahat ng sandali ay kailangang puro kilig para maging totoo. Yung tanong na, may Chris tuloy sa Hong Kong. Malinaw na click-worthy, oo. Pero bilang reaction channel na may pananagutan, mas mahalaga pa rin ang katotohanan kaysa sa hype. Sa ngayon, walang malinaw na indikasyon na may problema sa tandem. Wala ring malinaw na indikasyon na may napipintong hiwalayan o alitan. Ang meron lang, mga taong gumagalaw, nag-iisip, at patuloy na tinatahak ang kani-kanilang papel sa kwento. At kung mapapansin nyo, yung huling tanong sa thumbnail, malapit na, pwedeng mangahulugan ng maraming bagay. Pwedeng bagong project, pwedeng bagong chapter, pwedeng growth. Hindi lahat ng malapit na ay problema. Minsan, yan pa ang simula ng mas maayos, mas malinaw, at mas mature na yugto. Kaya sa segment na to, malinaw ang mensahe, walang masama sa pag-aalala, walang masama sa katahimikan, at lalong walang masama sa pagrespeto sa proseso ng bawat isa. Kung tunay kang supporter ng My Chris at ng mga taong bumubuo sa kwentong to, mas pipiliin mong umunawa kaysa maghusga. Sa pagpapatuloy ng kwento, dito na mas nagiging malinaw kung bakit mahalagang maging maingat sa paghusga, lalo na kapag ang basehan lang ay thumbnail, caption, o putol-putol na eksena. Kasi kung titingnan natin ng mas malalim, walang senyales na may hidwaan o tensyon sa pagitan ni Krista at Mikoy. Ang meron lang ay mga taong marunong rumspito sa kani-kanilang sitwasyon. Maraming netizens ang nagsasabi na, nag-alala si Krista, at oo, pwede nating aminin yan, pero ang pag-aalala ay hindi katumbas ng pakikialam. Hindi rin ito nangangahulugan na may pinapanigan o sinisisi. Sa halip, makikita mo kay Krista yung isang ugali na bihira na sa panahon ngayon, yung marunong makaramdam pero marunong ding tumahimik. Hindi lahat ng concern kailangang gawing content. Hindi lahat ng nararamdaman kailangang gawing statement. Dito rin pumapasok ang maturity ng My Chris bilang tandem. Kung ikukumpara mo noon at ngayon, makikita mong mas maingat na sila sa kilos, mas disiplinado, at mas malinaw ang boundaries. Hindi na sila basta-basta nadadala ng emosyon ng viewers o ng pressure ng audience.
At sa totoo lang, magandang senyales yan. Ibig sabihin, hindi lang sila basta umaasa sa kilig, may direksyon. Kay Mikoy naman, mahalagang ilagay sa tamang konteksto ang lahat. Kung may mga usap-usapan man tungkol sa kanya, hindi natin pwedeng agad sabihing may masamang intensyon o may ginawang mali. May mga pagkakataon sa buhay na kahit tama ang ginagawa mo, may lalabas pa ring maling interpretasyon. At dito sinusubok ang karakter ng tao, kung paano siya mananatiling maayos kahit may ingay sa paligid. Ang maganda rito, walang makikitang patutsyada, walang sagutan, at walang drama mula sa kahit kanino. Tahimik lang pero matibay. Iyan ang klase ng katahimikan na hindi mo makikita sa taong may tinatago o may ginagawang mali. Kadalasan, ang tunay na may paninindigan, hindi na kailangang magsalita ng malakas. Ngayon, pagdating sa tanong kung apektado ba ang Micress, dito malinaw ang sagot, hindi. Walang galaw na nagsasabing may lamat. Walang kilos na nagsasabing may paglayo. Sa katunayan, mas ramdam mo pa nga ang pagiging propesyonal nila. Yung tipong alam nila kung kailan dapat mag-focus, kung kailan dapat umatras, at kung kailan dapat manahimik para hindi lumaki ang isang bagay na hindi naman dapat palakihin. At sa usaping Hong Kong, tandaan natin ito idol, hindi lahat ng biyahe ay tungkol sa chismis. Minsan, ito ay tungkol sa trabaho, opportunity, o simpleng growth ng isang proyekto. Kung may darating manlalakad o plano, mas mainam na hintayin ito sa tamang oras kaysa gumawa ng kwento na mauuwi lang sa maling akala. Sa puntong ito ng kwento, malinaw ang isang bagay, ang Micress ay hindi nabubuwag ng simpleng usap-usapan. Mas pinipili nilang patunayan ang sarili sa gawa, hindi sa sagot sa bashers. At yan ang dahilan kung bakit patuloy pa ring may naniniwala, sumusuporta, at nagmamahal sa tandem na to. Sa puntong ito ng kwento, dito na natin mas makikita kung gaano kahalaga ang pananaw ng isang tunay na supporter. Kasi kung ikaw ay nanunood hindi lang para sa chismis kundi para sa kabuuang istorya, mapapansin mo na walang dapat ipag-alala sa direksyon ng Micress at sa mga taong nasa paligid nila. Una sa lahat, malinaw na si Krista ay nananatiling grounded. Sa kabila ng mga tanong, spekulasyon, at mga pilit na ginagawang isyu ng ilan, hindi siya nagbago ng asal. Wala kang makikitang paglayo, wala kang makikitang pag-iwas, at lalong wala kang makikitang pagmamataas. Iyan ang klase ng ugali na hinuhubog ng tamang gabay at tamang intensyon, hindi ng clout. Kung tutuusin, ang pagiging tahimik ni Krista ay isang anyo ng respeto, hindi lang kay Mikoy, kundi sa buong proseso na pinagdadaanan ng grupo. Hindi lahat ng bagay ay kailangang i-explain sa publiko. Minsan, mas pinipili ng isang mature na tao na hayaan ang panahon ng maglinaw, kaysa magsalita ng maaga at makadagdag pa sa kalituhan. Kay Mikoy naman, kapansin-pansin ang pagiging steady niya. Sa gitna ng usap-usapan, hindi siya nagpakita ng galit, hindi siya nag-react ng padalos-dalos, at hindi siya nagbitaw ng mga salitang pwedeng makasakit o makasira. Ibig sabihin lang nito, alam niya kung sino siya at alam niya ang hangganan niya. At sa isang industriya na puno ng opinyon ng tao, malaking bagay ang may ganitong klaseng disiplina. Dito rin natin makikita na ang Micress ay hindi basta-basta nabubuo o nabubuwag dahil lang sa ingay. May pundasyon ang tandem, pundasyong hindi nakabase sa intriga kundi sa tiwala, respeto, at malinaw na layunin. Kaya kahit anong pilit ng iba na bigyan ng mali siya ang mga eksena, bumabalik at bumabalik pa rin tayo sa katotohanan na walang konkretong basehan ang mga haka-haka. Ang maganda pa rito, hindi rin nadadala ang buong grupo sa emosyon ng social media. Walang pa-victim, walang paawa, at walang pa-hero. Ang meron lang ay tahimik na pagpapatuloy ng ginagawa nila. At kung tutusin, iyan ang mas nakakapagpatibay ng tiwala ng mga totoong nanunood, yung hindi ka niloloko ng drama, kundi binibigyan ka ng maayos na kwento. Kung babalikan natin ang tanong na, malapit na ba, mas nagiging malinaw na ang pwedeng, malapit, ay hindi problema kundi progreso. Maaaring mas malalaking project, mas seryosong trabaho, o mas malinaw na direksyon para sa Micress. At natural lang na habang lumalaki ang isang tandem, mas nagiging maingat sila sa bawat hakbang. Sa segment na ito, ang pinakamahalagang punto ay ito, hindi lahat ng pagbabago ay negatibo.
Hindi lahat ng katahimikan ay masama. At hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin agad. Minsan, ang pinakamatibay na sagot ay ang maayos na kilos at tuloy-tuloy na trabaho. Mga ka-Erts, sa huli ng lahat ng napag-usapan natin, malinaw ang isang bagay, hindi lahat ng nakikita sa thumbnail ay buong katotohanan, at hindi lahat ng katahimikan ay may masamang kahulugan. Minsan, ang totoong kwento ay nasa pagitan ng respeto, pag-unawa, at tamang paghihintay sa tamang oras. Kung tunay tayong sumusuporta sa Mike Chris, kay Krista, at maging kay Mikoy, mas pipiliin nating maging patas kaysa maging mapanghusga. Hindi natin kailangang palakihin ang mga bagay na malinaw namang maayos, at hindi rin natin kailangang gumawa ng kwento kung wala namang matibay na basehan. Ang tunay na suporta ay hindi nagmumula sa ingay, kundi sa tiwala. Sa ngayon, ang mahalaga ay nakikita nating tuloy-tuloy ang kanilang paglalakbay, walang sir-on, walang bangayan, at walang sinisisi. May respeto sa isa't isa, may hangganan, at may malinaw na direksyon. At kung may mga bagong darating na proyekto o pagkakataon, mas maganda itong salubungin ng may saya at positibong pananaw. Kaya sa mga nanunood dyan, bago tayo mag-comment o mag-react, tanungin muna natin ang sarili natin, nakakatulong ba to, o nakakadagdag lang sa ingay? Dahil sa dulo ng araw, mas mahalaga pa rin ang pagkakaisa, pag-unawa, at suporta. Maraming salamat sa panunood, mga ka-Erts. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng reaksyon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwentuhan, dito lang sa Kakuya ERZZZ.